ang other country or host partners na to is, partner countries is makahelp sa to. And for the Philippines is, kung unsay kulang sa ilaha, pwede po ta makahelp, makaprovide sa mga asto sa production po. Sige. Kining siguro no, kining mga student ay mo kahadlok sa kuha ma'am kay inani lang gid ko siguro mangutana. Unsa pa gi-expect ninyo ani sa inyong grupo, sa inyong batch? Kay wala pa mo nakadto sa laing naso, di ba? Wala pa, di ba? Nakabalik na sila, sir. Fresh from Japan silang tatlo. Late lang gid ko naabot. Sige. Thank you kaayo, Sir Bien from RMN Davao. Ayan. So, we will now be hearing from Sunstar Davao interns. Hello po, good morning. And this question intended for Ms. Lynn. Ma'am, many young Filipinos see farming as a less desirable career. Then, beyond training programs and opportunities you mentioned earlier, what policies or changes or strategies do you think are necessary to make agriculture more attractive sa ato ang mga kabatan-unan karon? Maybe ang mindsetting yun na ang farming is not just farming. We should think of it as a business, no? Which is, mao na ang kulang sa ato mga Pinoy. Kaya nga itong makita ang farmers or ang farming is, farming lang yun siya. Unlike sa Japan and Taiwan, business. And ang farming dito sa gawas is, mao ang number one na in demand na trabaho dito compare sa mga engineering or any profession. So, kana. Okay, ma'am. So, next question, ma'am. For the scaling agricultural innovation, di ba, some agricultural technologies in Japan and Taiwan are highly mechanized and capital intensive. So, how can these young Filipino farmers apply these innovations? Di ba, sila man to ang gikan na sa labas sa Japan and Taiwan. So, how them apply this innovation despite financial and logistical constraints po? So, naman ta mga government agencies no na magtabang sa ilaha. Dili naman solely nga sila ang mag-implement. So, ang atong mga graduates is pwede sila mutap and sila identified na po ni sa ilahang munisipyo and province as well as national agencies na sila po ang murag priority na beneficiaries to whatever na interventions na mahatag sa government po. Last question po, for the long-term impact po, how does the ATI measure long-term success of the young Filipino farmer leaders? Are there any specific indicators that show its impact on Philippines agriculture po? Siguro no is I think every 5 years manggod siya ang monitoring So, for the previous na mga ni-graduate na ako yung mga na-monitor na successful na siya and thriving ilahang farm, na yung mga outstanding youth farmers na different na gid ang ilahang as to sa production and naapoy uban nga na employ na sa government, specifically sa ato ang mga agriculture's office na dira ang naging head na sila wherein nakahelp sila na sa ato ang mga agriculture sector na mag-share of knowledge po. Thank you. For the participants, any of you can answer this. Before joining the program, what were your biggest misconceptions about agriculture and how did the experience in Japan or Taiwan change your perspective? So, before ko nag-join Anis, sa ako kasi related ko yung courses ko po, yung course ko related sa agriculture po. So, aside, nakita na ako nga uban nga mga, sa mga uban nga mga courses nga, well, nag-eskwela pa ako ginaingnan ra ang agriculture, naghambas-hambas ra. Pero, ang wala kabal isa tanan, farming or agriculture is a noble profession. So, unsaon na lang ang isa kakalibutan kung walay pagkaon, kung walay nagaproduce og pagkaon. 'Di ba? Walay dili ta mo strive kay gutom tanan. So,
isa pod nga naano nako nga is nakita nako nga importante jud ang or na ko ani nga program is kay bisan sa ako ang sa community, bisan sa level sa ako ang sa pag-uma sa akong papa, nakit-an jud nako nga ang farming is very late na jud sa mga technology, sa mga especially sa knowledge and know-how. So isa pod nga nakaano sa ako ang what if mo join ko ani nga program katong nawal-an ako sa pag-post sa ATI Davao Region nga page na naadi ay opportunities, naid ako nga opportunities nga makuha dire sa ani nga program nga gihatag sa ATI po or sa Department of Agriculture. Ay, ma'am, how do you plan to share the knowledge and techniques you've learned with local farmers, especially for those who may not have access to formal training since you've undergone naman sa formal trainings? Yes po. So, hopefully po soon, pag ma-establish ko na po yung aking proposed na business proposal, so pwede po sila mag-tap sa akin and then pwede o mag-benchmarking or maghatag pud kog knowledge para sa ilaha po or sa community or sa level pa lang sa community po sa mga youth pwede na ako sila matudluan or maghatag awareness sa akong gi-propose nga business na kana is useful din po sa municipality or sa region po. Yeah, sure. Siguro po, mas nindot mag-start if it introduced through 4-H Club organization kay through kabalo naman mo sa 4-H. So 4-H Club is means head, heart, hands, and health. So organization na siya nga nag-focus through like as an organization nga nag-focus on agriculture especially for the young ones. So siguro i-introduce ang farming number one, ang farming or ang agriculture in through organization which is the 4-H Club kay para sa ko effective kay dira ako nagikan, dira ako na-inspire maayo why nga na ako diri karon. So maybe 4-H Club organization. Thank you so much po. Hello, this question is intended for Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, no? Sorry, Ma'am, ikaw na po. Alright, so considering that our country is completely different sa mentioned countries, which is Japan and Taiwan, yeah. How can we, in terms, we are different in terms, especially sa climate and advancement of technology and sa culture, especially. So how can we apply and execute those knowledge here sa Philippines, which is especially our country is duha ra gyud ang climate na to. We cannot execute when there's snow and winter or so how can we makasabay ba ta ma'am sa ilahang dagan? I think the best na maka-answer sa imong question is ang katong naka-experience Yes. Okay po, yes. Actually, kung pugso na to through through technologies, makapas juta. Kay through greenhouses, na naman tayo modified atmosphere. So, modify na nato ang kabugnawon ng kainiton sa through greenhouses. So, possible nga ang mga plants from other countries kay ma-apply na to diri if kita mismo mag-create or mag-invent og mga technologies na kaya na to mag-modify og temperature and moisture and other nga kina-consider sa pagpatubo sa tanom. What about the others po? Basig na sila. I want to hear about the climate good kay how can we have adjustment here since they have different farming ways. So sa ako apod is sa commodity nako sa Hiroshima is ang so pabago-bago ang ang klima doon, may summer, may winter, may spring, may fall. So doon naman sa panahon ng ng summer po, which is tayo baka relate tayo kasi kita manggod is duha lang ka init og ulan. Yeah. So dito nakita nako nga naay mga farmers nga nag-engage sa aquaponics or hydroponics, which is bisag init kaayo ang panahon is nakaproduce gyapon sila og mga plants
from hydroponics po. So kita pwede po nakita po nako nga pwede po nato i-adapt especially sa mga climatic area nga kanang ang problema jud ang kainit or ang anak ulan which is makontrol nimo ang temperature. Yes po. Alright, thank you. Okay, thank you so much no atong partner sa Sunstar Davao. So, i-add lang nako dito sa financial constraint knowing no nga katong sa question ni ma'am, financial constraint sa ato ang mga students kay mao na siya na nag-grant mi sa ilaha og 50,000 as a start-up nila sa ilahang business. Then additional 150,000, there's a chance na matagaan pa silang additional 150,000 if mapilian ang ilahang business proposal. Ayun. So, ang ginagawa din po ng Department of Agriculture to encourage more youth na mag-pursue no, sa agriculture is we have the Easy Agri Scholarship College Grant. No? For now, since nag-start 3 years ago ang Easy Agri Scholarship nato nga program, naanatay 40, a total of 40 scholars, no? 12 diha nakagraduate na, and we all, right now, naatay 28 existing na mga scholars. Every year, we are funding 900,000, almost 1 million, for the 14 scholars, hantod na makagraduate sila sa sulod sa 4 years. Then, additional, kung 5 years, para sa mga nagkuha og agricultural engineering. So, kani siya para sa mga anak ug mag-uuma na willing na mo take into agriculture nga career. Naade nagkuha og mga agri-economics, agri-enterprises, unsa pa nga mga courses, BS Agriculture, no, BS Engineering, basta related